makikita po natin sa Matthew chapter 28, beginning verse 16 to 20. Matthew 28, beginning verse 16 to 20. So, lesson number 2 is the objective of discipleship. So, what is the objective of discipleship? Obedience. So, basahin po natin sa Matthew chapter 28, beginning verse 16 to 20. Ano po ang sinasabi po diyan? The 11 disciples went into Galilee to the hillside to which Jesus had directed them. Verse 17, when they saw him, they worshiped him, though some doubts. Verse 18, then Jesus came up and told them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, therefore as you go disciple people in all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you each and every day until the end of the age. So, tingnan po ninyo yung sinasabi po ng Biblia. So, tingnan po natin kung ano po ang sinasabi po pagdating po sa disciple. Let us define what disciple means. Sa Greek word, ang sabi po sa Greek word is matetes, which means to learn. So pag sinabing disciple, matetes. So pagka tinagalog mo, no, matites, talagang sinubok. Matites. So matetes. So ang ibig sabihin nito ay to learn. So a person learns not by memorizing or accumulating knowledge, but by doing, practicing, applying, or obeying what is being learned. Okay? So, tingnan po ninyo. May ets yung matites. Mat, tapos tetes. So, ang pag-aaral, pagka sinabing disciple, a person learns not by memorizing or accumulating knowledge, but, tingnan po ninyo, by doing, practicing, applying, or obeying what is being learned. Okay? So, tingnan po ninyo yun. Pakita natin. Doing, practicing, applying, or obeying what is being learned. So, hindi po ito yung pagalingan. Yung magaling kang mag-memorize, hindi ito yung marami kang alam. Pero ang sinasabi po rito, pagka ikaw ay totoong disciple, you learn something, it is, ang pinagbabasehan po dito is how we do what we have learned. Paano po natin ginagawa? How we practice it. Pinapractice po yan araw-araw. Kung ano yung natutunan mo mula sa salita ng Panginoon, pinapractice po yan. Because practice makes perfect. Amen po ba? So, applying. Ina-apply po. Pagkatapos mong marinig, ia-apply mo kaagad sa buhay yan.
Hindi yung narinig mo tapos walang application. Kailangan may application niya. I-apply mo kaagad, on the spot. Pag narinig mo ang salita ng Panginoon, ay ipakita po natin sa pamamagitan ng application ng ating buhay. We need to apply what we have learned. Amen po ba? Katulad nito, narinig nyo ngayon. So kailangan i-apply natin kaagad pag uwi natin. Hindi yung narinig po natin ang salita ng Panginoon, then after that siguro, i-apply mo yung salita ng Panginoon after 10 years? Hindi ganon. So, after na marinig mo ang salita ng Panginoon, ito ay i-apply natin. Amen po ba? Then, obeying. Pagsunod. Kaya nga, yung ating objective sa discipleship making is to obey. Obedience. Yung layunin po natin. Bakit tayo merong discipleship? Ay para turuan na sumunod ang bawat isa. So kaya maliwanag ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan tayo po na mga disciple ng ating Panginoon, we are spiritual apprentice. So, disciple of Christ, we are spiritual apprentice who intentionally practices the teachings of Jesus and imitates His character. So tingnan ninyo, tayo po ay mga apprentice. Pagka sinabing apprentice, pagka pumasok ka sa trabaho, ano pong ibig sabihin nun? Pag ikaw ay baguhan sa trabaho, ang tawag sa atin ay, apprentice. So ibig sabihin, we are learning. Tayo po ay nag-aaral. Kaya nga po dito, intentionally practicing the teaching of Jesus and imitates. So ginagaya po natin yung karakter na meron ang ating Panginoong Jesucristo. So discipleship is not curricula. Hindi po ito program, hindi rin ito activities. So, hindi rin ito yung mastering in the Bible. Talagang minaster mo ng gusto yung Biblia. Actually, marami yung mga mahuhusay sa Bible, katulad ni Bill Hybel. Napakahusay po niyan. Talagang pagkadating sa doctrine, napakahusay. Pero bumagsak. So, it's not yung mastering the Bible or understanding advanced complex theology. Talagang mag-a-advance ka ng theology. Yung lahat ng mga aral patungkol sa Diyos ay pinag-aralan mo na. Pero tandaan po natin, discipleship is about people becoming obedient followers of Jesus Christ who live out their faith daily. Uulitin ko po ulit, discipleship is about people becoming obedient followers of Jesus Christ who live out their faith daily. Araw-araw po yan, na kung saan tayo po ay nagiging masunuring tagasunod ni Kristo. Amen po ba? So, kaya nga po, the objective of discipleship is obeying God. So ito po yung layunin ng discipleship. Kaya pakatandaan po natin, bakit merong discipleship? Ang layunin ng discipleship ay maging masunurin po tayo. So tandaan po natin ha, so wala pong disciple na hindi masunurin. Saan? Masunurin sa loob ng bahay, masunurin sa loob ng school, masunurin sa loob ng simbahan. So, ito po ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi sa Luke chapter 8 verse 21, na sinasabi po sa Luke chapter 8 verse 21, na kapag tayo ay nananatili sa mga salita ng Panginoon, we belong to the family of Jesus. Amen po ba? Sabi niya, but He answered those people, my mother and father and brothers are those
who hear a message from God. Ano yung kasunod? And heed it. Ang ibig sabihin po ng heed it, obey it, apply it, practice it. Di ba? So, lahat ng mga tunay na mga kapamilya. Tayo po ba ay kapamilya? So yan po. Pag ikaw ay kapamilya, we belong to the family of God, we heed, we obey, we apply, we practice what we have learned sa salita ng ating Panginoon. Sa John chapter 8 verse 31, sinasabi rin na dito rin mapapatunayan na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. John 8:31. So Jesus told those Jews who had believed in Him, if you continue in my word, you are really my disciple. Mga kapatid, kapag tayo po ay nagpapatuloy sa mga aral ng ating Panginoon, tayo nga ay mga tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, sa lumang tipan, tandaan po ninyo, kahit sa lumang tipan, basahin po natin, napakahalaga po ng obedience. Tingnan niyo dito, kapag ang mga tunay na mga anak ng Diyos ay sumusunod, napatutunayan na tayo ay disipulo ng ating Panginoon. Obedience. Masunurin. Sabihin niyo sa katabi niyo, masunurin. Sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, sa lumang tipan ay maliwanag din na sinasabi rito na obedience is better than sacrifice. Mga kapatid, kahit na ikaw ay ang dami mong hinandog, pero hindi ka naman masunurin. Kahit nga ibigay mo lahat ng kayamanan mo, pag hindi ka naman marunong sumunod, simpleng pagsunod lang. O katulad po ng ating prayer meeting, mga kapatid, we are workers in God's vineyard. Pakinggan niyo pong maigi. Just simple like this. Bakit tayo pinapa-attend ng prayer meeting? Mahalaga ba ang prayer meeting? Tanungin ko po kayo, mahalaga po ba ang prayer meeting? Mahalaga po ba ang manalangin? Okay, so kung mahalagang manalangin, inutusan ba tayo na manalangin? Ang mga alagad ng ating Panginoon, nung bago siya kuhanin ng mga sundalong Romano para ipako siya sa krus ng Kalbaryo, sinama niya sina Peter, yung tatlong malapit sa kanyang puso. Sinama niya dun sa Gethsemane, pero itong mga sinama niya, walang ginawa kundi matulog. Kaya nga ang ating Panginoon, sabi niya, hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lang? Sabi niya, ang katawan ay, kumbaga, ay mahina, pero ang espiritu ay gustong-gustong gustong-gustong manalangin. Kaya nga dito, makikita po natin doon sa yung prayer. 3 beses na pinuntahan ng ating Panginoon ang kanyang mga disciple para manalangin. Bakit? Dahil kapag hindi natin sinunod ang Espiritu at sinunod natin yung laman, mananaig po yung kasalanan. Amen po ba? The spirit is willing, but the flesh is weak. So paano mananaig ang Espiritu? Manalangin. Pag tayo ay patuloy na nanalangin, kaya nga mga kapatid, gusto mong maging anointed? Manalangin po tayo. Gusto mong maging powerful? Manalangin po tayo. Tandaan po ninyo, ang mga lingkod na hindi sumasama sa prayer, mahina po yan. Napakahina. Kapag ka hindi po tayo nananalangin. Kaya nga po, kapag ka po tayo ay mga lingkod ng Panginoon,
we need to obey. Sumama po tayo sa pananalangin. Worshipper ka, mananamba ka ng Panginoon, sumama ka sa prayer. Hindi ka exempted, dapat kasama ka. Kapag pumasok ka sa ministry, kailangan kasama ka palagi doon sa mga prayer meeting. Kasi tandaan po ninyo, pag hindi nananalangin ng mga manggagawa, anong ilalabas mong kapangyarihan? Kasi nakukuha po natin ang kapangyarihan kapag tayo ay laging nakikipag-communion sa Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Kaya nga sabi nga, kung sino'y lagi mong kausap, yun ka eh. O pag lagi mong kausap ang Panginoon, na na-adapt natin yung karakter na meron ng Diyos. Maniwala po kayo. A prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian. Kaya kapag tayo po ay tamad sumama sa panalangin, tayo po ay mahina. Kaya mga kapatid, kung gusto po natin na maging effective na mga disciple maker, sama po tayo sa panalangin. Amen po ba? Huwag mo nating hayaan na hindi po tayo makasama sa pananalangin. Sapagkat sa banal na kasulatan, kahit sa lumang tipan, ay binabanggit po na obedience is better than sacrifice. Bakit? Sa 1 Samuel na binanggit dito, simple lang po yan. Simple lang yan. Kaya nga meron akong nabasang quotation. Sabi niya doon, people, ang mga tao daw ay hindi na nakikipaglaban sa matuwid, kundi ang ipinaglalaban ay yung gusto. Nakuha nyo? Yung essence nun, tandaan po natin, katulad din po ito. Dahil gusto ng tao, hindi nila sinunod yung matuwid. Ang matuwid dito ay yung sundin nila yung sinabi ng Diyos. Dahil ito yung kanyang command. Sabi niya, patayin ninyo ang lahat ng mga Amalekita. Pero dahil sinabi ng mga tao, sabi niya, mahal na hari, meron po dito mga magagandang baka. Sabi niya, matataba. Sabi niya. So, anong dapat natin gawin? Ihiwalay natin itong mga matataba at ihandog natin sa Diyos. Mga kapatid, bakit nabanggit yan? Bakit nabanggit yan na obedience is better than sacrifice? Mga kapatid, sa tingin mo tama, pero sa harapan ng Diyos mali. Tamang maghandog, pero mali po ang pamamaraan. Bakit? Hindi yan ang sinabi ng Diyos. Kaya nga maging maingat po tayo. Hindi yung gusto mo, kundi ano yung iniutos. Even sa leadership, mga kapatid, kapag hindi yan ang iniutos ng nakakataas sa'yo, huwag mong gawin. Kasi bakit? Mananagot tayo sa Diyos eh. Hindi yung gusto mo. Dahil gusto mo, hindi! Gusto ko to eh. Yun ang pagpipilitan mo, hindi naman yan ang command. Simple as that. Tignan po ninyo yung sinabi doon. Balikan natin yung 1 Samuel chapter 15, verse 22. Obedience is better than sacrifice. Sabi niya, Samuel said, does the Lord delight as much in burnt offering and sacrifices as in obeying the Lord? Surely to obey is better than sacrifice. To pay attention is better than the fat of rams. Mas mainam na sumunod sa Panginoon kaysa sa magandog. Alam niyo po ba sa lumang tipan, maraming mga hari ang bumagsak? Bakit? Alam niyo po ba na ginampanan nila pati yung pagiging saserdote na sila na yung naghandog sa Diyos, which is hindi po nila dapat gawin yon. Hindi nila dapat gawin yon. Merong itinalaga ang Panginoon na maghahandog para sa Israel. Kaya ang mga hari, si King Asa, nung time na parang nainip siya, kahit ito si Samuel, ay si Saul, kinuha niya rin yung paghahandog. Siya mismo naghandog siya. Hindi siya kinalugdan ng Diyos. Mga kapatid, the same with us. Kahit na sa tingin mo, tama ka.
Pero hindi yan ang utos. Remember, obedience is better than sacrifice. Kahit sabihin ng ibang tao, ay eto mas maganda to. Pero hindi yan yung command. Lagi niyong tatandaan yan. Pag eto yung command mula sa taas, makinig po kayo kung ano yung command na nasa itaas. Amen po ba? Kaya ito po yung turo ng Panginoon sa atin sa lumang tipan at maging sa bagong tipan, na tayo po ay maging masunurin. Even sa bahay. Bakit tayo tinuturuan na maging masunurin sa mga magulang? Kasi mahalaga ito. Kapag ito ay na-apply natin sa buhay natin na maging masunurin sa magulang natin, tandaan po ninyo, ang isang masunuring bata, isang salita lang yan, sabi ng Bible, matalino yan. Pagka sinabing, halika rito, pagka naging pangalawa na yan, sinasabi ng Scripture, mangmang, kapag naging 2 beses na. So, ang isang matalinong tao, isang beses lang yan kausapin. Kaya nga maliwanag po ang Biblia. Mga kapatid, pag sinabing, halika rito, huwag mo nang pangalawain at tawagin ka. Kasi maano ngayon ang mga bata mahilig silang, wait! Magiging ibon ka. Wait. Bakit tayo tinuturuan na maging masunurin? Kasi kapag naging masunurin tayo, nalulugod ang Diyos. Amen? Huwag mong isipin na tama ka. Kasi bakit? Kaya nga sabi nga ng quotation na nabasa ko doon, maganda siya. Pinost na isang pastor, sabi niya, ang mga tao ngayon, hindi na pinaglalaban yung kung ano yung tama. Ang pinaglalaban nila kung ano yung gusto. Nakuha niyo po ba? Pagka in-English mo siya, people today are not fighting for what is right. But rather, they are fighting for what they like. Yan ang tao ngayon. Kung ano ang gusto. Halimbawa, ikaw, manggagawa ka sa isang church. Ito yung sinasabi ng pastor. Tapos ikaw, manggagawa ka, leader ka. Ito gusto mo. Ito yung sinasabi ng pastor. Ito yung leading ng pastor, ng Panginoon sa pastor. Tapos ikaw sablay yung kumbaga, hiwalay yung mo doon sa ng pastor. Sa tingin mo, nalulugod ang Diyos doon? Hindi. Sabihin niyo sa katabi niyo, maging masunurin ka, kapatid. Okay, tingnan po ninyo. Discipleship is the process of introducing a person to the Lord Jesus Christ. So, pag sinabing discipleship, ito po yung process na ini-introduce po natin si Christ sa isang tao. Amen po ba? So, paano yon? By guiding Him. Okay, pakisulat natin. By guiding Him, trust, listen, and obey. Okay? So, nawala. So, discipleship is the process of introducing a person to the Lord Jesus Christ. Sa paanong paraan? Number 1, guiding, to trust, to listen, and to obey His teaching. Okay? By guiding, to trust, to listen, to obey His teaching, and training Him to make disciple of other people. Yan. So ito po ang discipleship. Kaya nga, kapag tayo po ay mga tunay na disciple ng ating Panginoon, tandaan niyo po lagi ito, you cannot disciple if you are not a true disciple.
Kasi hindi mo mapapasunod yan kung ikaw hindi ka rin marunong sumunod. Di ba? Sabi ng Bible, sabi ng ating Panginoon, kapag bulag yung taga-akay, pareho na mahuhulog sa hukay. Kasi yung taga-akay mo, bulag eh. Hindi niya alam yung katotohanan. Kapag hindi ka masunurin sa Diyos, hindi rin magiging masunurin yung iyong inaakay. Kaya mga kapatid, discipleship, kapag ka gusto mong makadisciple po tayo, kung ano yung ikaw, yun din yung dinidisciple mo. Amen po ba? Kaya tandaan po nating maigi, mga kapatid, dapat po natin tandaan ito. Discipleship is obedience. Amen po ba? So, discipleship is obedience. Okay? Nasusundan ba ng ano? Paki-type nga. Okay, medyo bilisan natin ACC yung ano. Okay. So, pag nakita po natin yung principle ng obedience, alam niyo po ba na once we have the Holy Spirit, mga kapatid, kapag ang isang disciple, the true disciple, ay puspos ng banal na Espiritu Santo, makikita niyo po ang kanyang pagsunod. Talagang very obedient ang isang disciple kapag kapuspos ng Espiritu Santo. Kaya kapag tayo po ay pinuspos ng Espiritu Santo, then we will become obedient disciple of Christ. Kaya nga po dito, na makikita po natin dito na hindi yung curriculum o yung talagang matitinding mga pag-aaral ng theology ang siyang magiging basihan na tayo nga ay matured na mga disciple of Christ. Kaya nga, ang totoong disciple ay marunong sumunod. Marunong sumunod. He know how to obey. Amen po ba? Simpleng bagay, madali niyang sundin. Alam niyo, ang military term, ang kanilang obey first before you complain. Pero marami, complain. Ang daming complain, pero susunod din. Mga kapatid, hindi yun ang turo ng Biblia. We need to obey first. Amen po ba? Alam niyo po ba na ang pinaka-problematic na mga sa loob ng simbahan? Ito yung mga matatalino. Mga matatalino, ang galing. Talagang mauhusay. Hindi marunong magpatama kasi laging tama. So may tama. Oh. Sa loob ng church, yung mga problematic talaga, ito yung mga tao o mga professing na meron silang parang sinasabing matured, pero hindi yung totoong matured yung mga tawag nito yung nagmamagaling, nakala mo lahat alam na, hindi na marunong magpaturo. Yan. So, yan po yung problema sa loob ng simbahan. So, kung ang basihan po ay ang maging maging matured tayo, dapat para malaman na ikaw ay matured na disciple ni Christ, kailangan marunong ka, mahusay ka, ang galing-galing mo sa theology. Mga kapatid, hindi yan ang basihan. Kasi bakit? Kapag ikaw, tinignan mo na napakahusay mo, kaya nga sinasabi na po sa Pablo, huwag mong titignan ng nakahihigit ka sa iba. Amen po ba?
hindi ka nakahihigit. Ang totoong servant, ang tinitignan mo, mas higit ang iba kaysa sa'yo. Amen po ba? Yan po ang totoong servant. Kaya nga po tayo, hindi po tayo magaling. Ang magaling po ang Diyos. Tandaan po natin. Kaya huwag po tayong magmamagaling. Ang mga problematic sa loob ng simbahan, itong mga nagmamagaling. Basta merong mga nagmamagaling, nagmamarunong, nakala mo lahat alam na. Pag sinabi mong ganito, alam ko na yan. Sasabihin mo, magsisimula ka pa lang, ay, alam ko na yan. Ay, alam mo pala, di ikaw na. Mga kapatid, yan ang problema sa loob ng simbahan. Pag merong ganyan na lahat alam na. Mga kapatid, ang true disciple, humble yan. Hindi ka mayabang. Hindi ka nagyayabang na alam mo na lahat. Mga kapatid, simple lang ang totoong disciple. Ina-apply niya kung ano yung natututunan niya. Amen po ba? Kung sino si Christ, kung ano yung turo ni Christ, yon ang ginagawa niya sa kanyang buhay. Amen po ba? So, obedience. Kaya nga, ang katotohanan, the fact of the matter is that obedience, not mere knowledge of Scripture. Uulitin ko po ulit. The fact of the matter is that obedience, not merely knowledge of the Scripture, is what makes us grow in our Christian faith. Mga kapatid, kahit alam mo lahat ng Scripture, kung hindi naman tayo marunong sumunod, alam mo lahat ng Scripture, pero hindi mo naman sinusunod, useless po yun. Hindi tayo malago na Kristiyano. Ang totoong malago ay yung pong talagang marunong sumunod. Sabi po rito, apologetic or Christian theology does not strengthen our faith if it is not eventually put into practice. Mga kapatid, kapag walang practice, kailangan pinapractice natin yan. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon, love one another. Nung nakaraan po ba, na-practice na po ba natin yung love one another? Hello? Taas ang kamay ng mga nakarinig ng love one another last week. Taas ang kamay. So, nagkaroon na po ba ng application yan? Yung love one another. Mga kapatid, kahit magturo ako dito ng magturo ng lahat ng uri ng discipleship, pag hindi natin na-apply ang mga napapakinggan natin, useless lahat yan. Hindi tayo mag-grow. Mga kapatid, may mga example na how to love others. How to love others like our God. 3. Sinong nakakatanda? Sacrificially. Selflessly. Unconditionally. Yan. So, yan po yung 3 na kung saan loving others like our God. Mga kapatid, hindi lamang natin ito napakinggan. Oo, ang ganda ng turo ni pastor. Alam nyo, totoong magiging maganda yan. Mas maganda yan pag in-apply natin. Amen po ba? Kaya hindi tayo magiging problematic sa loob ng simbahan kapag ina-apply po natin ang mga napapakinggan po natin. Uuwi na naman tayo ulit mamaya. Pagkatapos nito, napakinggan natin, obedience. Pag uwi sa bahay, masunurin dapat tayo. Amen po ba? Dapat number 1 na masunurin ang mga anak ng Diyos, yung mga totoong, nandun sa family of God. Sa Luke chapter 8 verse 21. Amen po ba?
Oh, tapos yung mga sinasabi sa John 8:31. Oh, tandaan niyo yung mga verses na ito. Kasi ito yung mga verses na nagpapakita that we belong to the family of God and we are the true disciples of Christ. Tayo po ay masunurin. Amen po ba? Okay, let us put it into practice. Kaya nga, mahalaga na dapat nating gawin na tayo po ay magkaroon po ng tinatawag na pagsunod. So, the objective of discipleship is obedience. So, therefore, sa life-changing, na kung saan kung gusto po natin na magkaroon ng life-changing discipleship experience, ano ang dapat natin gawin? Yung talagang totoong merong pagbabago talaga. Na makita, compel yourself and your disciples to obey. Compel yourself and your disciple to obey. Apply and act on each of Christ's commands. This is the spiritual maturity. Bakit? Matthew 28 verse 20. Sabi niya, teaching them to obey everything I have commanded you. Teaching them to obey everything I have commanded you. Mga kapatid, pagka binasa po natin yung Matthew 5, 6, 7, makikita po natin yung mga turo ni Christ doon. Ano po ba ang magiging attitude na dapat meron tayo? Yung Christ-like attitude, Matthew chapter 5, 6, 7. Pagka binasa po natin ang Matthew chapter 5, kaya nga yung sinasabi dyan, teaching them to obey everything that I've commanded you. Sabi ko, nung binabasa ko siya, tinitingnan ko siya, ano ba yung mga teaching ng Panginoon? Mga kapatid, hindi tayo dapat lumayo. Huwag ka nang lumayo. Doon lang sa teaching ni Christ. Basahin po natin, bulayin natin, Matthew chapter 5, 6, 7. Dito makikita natin na itinuturo ni Christ kung paano mamuhay ang isang totoong matured Christian. Kaya kung gusto po natin na maging effective na disciple maker, kailangan po natin itong gawin. Compel yourself and your disciples to obey, apply, and act on each of Christ's commands. Huwag po nating iiwanan yung mga turo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero tingnan po ninyo, pagka tinignan po natin dito, paano natin i-apply ito? Paano tayo magdi-disciple? Yan. To start with, kailangan po tayo magkaroon ng tinatawag na relationship. Discipleship, relationship. Alam niyo po ba, let us build relationship sa iba. Kung gusto mong makapag-disciple, let us build relationship. Magkaroon tayo ng tinatawag na yung friendship ba, mag-build ka ng pakikipagkaibigan sa kapwa-tao. Alam niyo po ba na kapag tinignan po natin ito to apply yung tinatawag na discipleship, yung paano natin masisimulan ito, napakahalaga po na kung saan ito po yung dalawang bagay na tatandaan po natin pagdating po sa discipleship relationship. Inviting people to come. So let us invite people to come and invite them to follow Him. Yan po yung dalawa. So, kapag tinignan po natin yung Matthew chapter 28, balikan po natin yung Matthew chapter 28 verse 17. Yung sinabi po doon, when they saw Him, they worship Him, though some had doubts. Mga kapatid, tingnan nyo, may alinlangan yung iba. Sa totoo lang po, nakasama na nila ng 3 years si Christ.
Nakita na nila na namatay at muling nabuhay. Pero, nag-aalinlangan pa rin yung iba. So the same with us, alam niyo po ba, along the discipleship relationship, meron pong mga talagang doubters pa dyan. Kaya nga doon yung mga doubters, we will invite them to come to Jesus and invite them or teach them to follow Him. So tayo po yun. Kaya nga, yung relationship na kung saan, bawa, kinaibigan mo siya, alam niyo, madali lang po yan eh. Ito yung, minsan pagka nasa ibang lugar ako, hindi ko kilala yung tao, at natutunan ko rin naman, doon sa pastor namin before, pagka meron nasa ibang lugar, alam niyo, ang technique lang naman, gusto mong ma-win yung isang tao, kahit hindi mo pa kilala, alam mo, lumapit ka. Batiin mo siya sa pinakamagandang simula. Ano yon? Yung ginagawa niya. Halimbawa, may ginagawa siya. Nag-aayos siya ng halaman. Nasa labas siya. Ikaw rin, nagwawalis ka. Bagong lipat mo lang. Nagwawalis ka, tapos nakita mo siya. Nag-aayos ng halaman. Sabihin mo sa kanya, ang ganda naman ng halaman mo. Yan. Pagka siya ay nagsimulang ngumiti sa'yo at ano yan, di ba yung mga naliligaw? Tumingin ka sa akin. Akin ka. Di ba? Alam niyo ba sa ano yan? Sa discipleship relationship, mahalaga po ito na matandaan natin yan. Kapag ka ikaw, hindi mo pa siya kilala, mag-build ka ng relationship. Ang ganda ng halaman mo mahilig din ako dyan eh. Kaya lang, wala pa akong kasi kalilipat lang. Mga ganun ba? Gagawa ka ng kwento hanggang sa ma-develop na yon, mag-build na ng maraming mga usapan, hanggang sa ito ay talagang maging ang dami nyo nang mapag-usapan. Doon mo na i-take yung opportunity na you are inviting him to Christ. So, idine-demonstrate natin kung paano tayo, anong ugali meron tayo. Yung love. Mahalaga po yan. Yung love. So, pinapadama natin sa Kanya yung love ng ating Panginoong Jesucristo. So, dahil nakilala mo na siya, ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Pastor Peter. Pastor po pala kayo. Ako po, Kristiyano din po ako. Ayan. Saan ka umaaten? Sa totoo lang po, hindi na po ako umaaten. Invite kita sa church. Yung mga ganun ba? Mga pagkakataon. Pagka halimbawa, hindi pa Kristiyano, ano po ako Christian po ako. Ako po hindi po ako naniniwala sa Diyos. Mapupunta ka sa impyerno pag hindi ka naniniwala sa Diyos. Wag mong ganon. Kaibiganin po natin. Hilutin natin yung kanyang isip at yung puso niya. So build relationship. Yan po yung mahalaga na kapag tayo po ay papasok sa discipleship relationship. Amen po ba? Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, nung time na makita niya yung mga disciple niya, sa Matthew chapter 4 verse 18 to 20, tingnan po ninyo, paano nagkaroon ng relationship ang ating Panginoon na hindi pa nakakilala itong mga to. Pero nakita lang ating Panginoon. Hindi pa siya kilala during that time. Matthew chapter 4 verse 18 to 20. Tingnan po ninyo. While Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the sea because they were fishermen. Follow me, sabi niya. He told them, and I will make you fishers of people. So at once, they left their nets and followed him. So nung una yan, hindi pa nila kilala si Christ. Pero, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakita nag-invite siya, merong invitation to come. Amen po ba? Kaya nga dapat tayo po, meron din po tayong ginagawang ganyan. So, marami tayong mga nagiging kaibigan, nakakausap,
dapat meron pong invitation sa Panginoon. Amen po ba? Pero hindi mo naman sasabihin, halika, sumama ka sa amin at kumanta ka rin. Hindi ganon. I-invite mo muna siya na kilalanin niya si Christ. Habang ikaw ay patuloy na meron tinatawag na relationship sa Kanya. As a friend. Okay? So, ang ating Panginoong Jesucristo, nag-initiate siya ng dalawang yun ngang inviting them to come and to follow Him. So tingnan nyo, in-invite niya. So sabi niya, come, and I will make you a fishers of men. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay merong invitation. So sa bawat isa rin po sa atin, kapag ito po ay ginawa po natin, makikita po natin yung tao. Tandaan po natin, paano mo malalaman na itong taong ito ay nagre-respond? Paano mo malalaman? So, discipleship process doon sa discipleship relationship ay magsisimula po tayo na kung saan as long as the person is willing to listen, willing siyang makinig, and learn the Bible with you. Tuturuan mo siya ng salita ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi naman karaka-raka, makikita mo yan na susunod yan sa Panginoon. May proseso po yan. Kaya nga tayo mismo, mula doon sa pagiging unbeliever niya, kapag nagkaroon tayo ng invitation to come and follow, yung willingness niya para makinig, tuloy-tuloy po kayo, i-grab po natin yung opportunity na yon. Amen po ba? Pag hindi po natin ginawa yung nag-share tayo ng salita ng Panginoon, sinare natin yung salita ng Panginoon, tapos hindi mo pinagtuloy-tuloy, hindi yan mag-grow. Kaya nga, pagka ikaw ay nagtanim, tandaan po natin pag nagtanim tayo, anong dapat mong gawin? Diligan at Anong gagawin? Diligan at bungkalin yung lupa. So dapat dinidiligan mo yan araw-araw at binubungkal mo yung lupa para makita mo, tutubo yan. Ganon din po sa discipleship relationship. You invite them to come to Jesus, then follow Him. Anong gagawin mo? Siyempre tuturuan mo siya na sumunod sa Panginoon. Ikaw na yon. Ipapakita mo sa kanya yung halimbawa, paano maging disciple ni Christ. Amen po ba? So paano maging disciple ni Christ? Makipag-away ka, nakikita niya, nakikipag-away ka, nakikipagmurahan ka sa ibang tao, nakikipagbabag ka. Yan po ba yung makikitang halimbawa? Hindi. Dapat makita niya yung loving others. Yung foundation of discipleship. Yung pag-ibig na naranasan natin kay Christ, yun din yung ipapakita natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya mga kapatid, discipleship, relationship, let us continue to invite them to come to Jesus and teach them to follow Him. Kaya nga po, ito po yung dapat natin gawin, para makapag-win tayo ng kaluluwa. So, hindi po mahirap. Tandaan po natin, minsan sumasagi sa isip natin parang madali tayong manawa. Pagka nagsishare tayo ng sinera natin ngayon sa linggo pa lang, tapos nakita mo hindi siya sumusunod. Mga kapatid, hindi karaka-raka magbabago yan. Amen po ba? Maging matyaga po tayo sa Kanya. Hello? May in-invite kang isa, alagaan po natin yun. Kaya nga yung in-invite mo ngayon, huwag kang mag-expect na kaagad-agad yan, born again na kaagad yan, hindi yan. So may process yan. Kailangan ikaw mismo, kung ano yung naranasan mo, paano ka inalagaan ng mga nag-alaga sa'yo, paano ka inalagaan? Inalagaan ka sa panalangin.
Inalagaan ka sa encouragement na lagi kang sinasama sa gawain. Lagi kang pinapaalalahanan, Brad, kamusta ka na? Ganto, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos pinagpipray ka palagi. Ganun lang kasimple. Hindi mahirap. Ay baka mamaya i-reject ako, mga kapatid. Huwag mong iisipin na i-reject ka. Bakit? Yung salitang sinasabi mo, yung salita ng Diyos, makapangyarihan po yan. May kapangyarihan yan. Tandaan natin, hindi babalik sa Diyos yung salita niya na walang nangyari. Once na binitawan mo yan, merong mangyayari dyan at nangyari sa Kanya. Kasi yung kapangyarihan ng Diyos, yun yung salita niya eh. Sabi ng Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, first to Jews, next to Gentiles." So sabi niya, the power of God unto salvation. Sabihin lang natin, yung scripture, yung salvation, yung gospel, yung salita ng Panginoon na magliligtas sa Kanya. Wala ka ng ibang sasabihin kundi yung gospel. Kasi pagka yung salita ng Panginoon, it heals. The word of God heals, but the word of man hurts. Ang salita ng tao nakakasakit, pero yung salita ng Diyos nagpapagaling yan. Kaya nga gumagaling ang isang tao pagka naririnig niya ang salita ng Diyos. Kaya sa atin, hayaan po natin na mula doon sa pagiging unbeliever, we can disciple them. Amen po ba? We can disciple them. Magsimula ka doon sa mga hindi pa kumikilala, katulad ng ginawa ni Christ nung tawagin niya ang mga apostol. So, meron sila kanya-kanyang mga kanya-kanyang propesyon nung tinawag ni Christ. So, He invited them to come to Him and He teach them to follow Him. So, yun po ang discipleship relationship. Mula doon sa unbeliever sila, hanggang sa ma-journey po natin sila sa pagiging true disciple of Christ. Ngayon, huwag po tayong matatakot. Bakit? Tingnan po ninyo sa Matthew 28 verse 20. Tsaka dun sa Matthew 28 verse 17, I think, or 18. Yan, 18. Tingnan muna po natin sa 18. Sabi ng ating Panginoon, "Then Jesus came up and told them, all authority in heaven and on earth has been given to me." So, yung nag-utos po sa atin na mag-disciple, sino po ang merong otoridad ng lahat ng bagay? Sa silong ng langit at dito sa lupa. Hindi po ba ang Diyos? So, no doubt, minsan mag-aalinlangan tayo na baka mamaya hindi ako maging effective. Mga kapatid, ang Diyos ang nag-utos po sa atin. Make disciple. So, ang dapat lamang po natin gawin, yung pong objective, yung layunin. Ano po? Obey. Be obedient to God. Sinabi ng Panginoon, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kaya mga kapatid, huwag po tayong matakot na mag-disciple. Kaya yung mga nasa bundok, huwag kayong matakot na parang hindi sila sumusunod. Minsan, parang ayaw na natin. Totoo po yan. Minsan nararamdaman natin parang ayaw na natin gumawa. Tama po ba? Meron tayong ganong damdamin. Yes, nakakaramdam tayo ng ganyan. Parang nagsasawa ka na. Parang itong mga to hindi naman sumusunod. Parang yung nakausap kong isang pastor, sabi niya, lahat na lang ng mga turo na ituro ko na sa inyo, pero bakit ganyan pa rin kayo? Sabi niya, bakit ganyan sila? Parang hindi natututo. Sabi niya, mga kapatid, sa pastor, minsan may mga discouragement din na nararamdaman na parang, bakit ganun? Dami nang naituro na lahat ng mga salita ng Diyos. Pero bakit ganun? Parang habang yatang tinuturo yung salita ng Panginoon, doon lalong nagiging wala.
Pero tandaan po natin, all authority in heaven and on earth has been given to me. Yung nag-uutos sa atin, meron siyang kapangyarihan. At sinabi rin ng ating Panginoon sa verse 20, and lo, I am with you each and every day until the end of the ages. Mga kapatid, sasamahan tayo ng Panginoon. Tingnan po ninyo yan. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong matakot, huwag tayong mapagod sa pagdidisipulo. Bakit? Ang Diyos, hanggang sa katapusan ng daigdig, sasamahan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Taas ang kamay ng mga napapagod. Ako lang yata ang napagod Napagod ako nung Monday. Monday ba yon? Tuesday. Tuesday na yun, madaling araw na eh. Grabe talaga yung antok ko talaga doon. Talagang nabubusinahan na ako ng bus eh. Dahil lumilihis na ako sa kabila. Agugulat ako sa bus eh. Siguro sinasadya ng bus yun na businahan ako ng mata. Talagang yung halos mabitawan ko yung manubela eh. Sabi ko kay Brother Philip, grabe na, nagugulat naman ako sa mga to. Pero totoo yun. Lumilihis na kami. Nakikita pala nung mga nung mga nasa likod. Kala ko tulog na tulog eh. Nakikita na lumilihis talaga eh. Dahil sa sobrang antok. Kaya nga talagang pinag-drive ko rin si Brother Philip dahil alam ko antok din siya eh. Dahil talagang pagkausap ko siya, maya-maya nakaganon na siya doon sa gilid eh. Kakausap ko lang, Brother Philip, maya-maya nakaganon na siya. Nakanganga na siya. Hindi niya alam, nakanganga na si Brother Philip eh. Nakaganon doon sa sulok. Tapos maya-maya magigising yan. So magigising siya. So tingnan po ninyo yun. No doubt na tayo po ay mga disciple ng ating Panginoon na inutusan niya. Teaching them to obey everything I have commanded you. Mga kapatid, tandaan po ninyo, the objective of discipleship is obedience. Ang layunin po ng pagdidisipulo ay pagsunod. Kaya nga po, tayo po ay inuutusan ng ating Panginoon. Mula po sa atin, yung lahat ng mga natutunan natin, what we have learned from the teaching of Christ, we are to, do it. Apply it. Practice it. And obey it. Okay? So, yan po yung inuutos ng Panginoon. Turuan natin na sumunod ang lahat. Sa loob ng bahay, yung mga dinidisciple natin, at maging sa church. Kaya nga mahalaga po, kung gusto po natin na maging masunurin po sa atin yung mga pasusunurin natin, dapat marunong din po tayong, marunong tayong sumunod. Kasi hindi po natin mapapasunod yung iba kung tayo mismo ay hindi marunong sumunod. Kaya mahalaga, obey first before you allow people to obey God. Tayo muna. Kaya nga dito makikita po natin yan. Yan yung utos ng ating Panginoon sa atin, the foundation, the objective of discipleship is obedience. So again, mga kapatid, paano natin gagawin yung yung discipleship? What we have learned, let us continue to, anak, pakipakita nga, para maaalala nila, yung doing, applying, ayan. Ba't walang applying yan? Meron, lagyan mo ng applying.
kulang. So doing, practicing, applying, and obeying what we have learned from the teaching of Christ. Yan po ang tinatawag na discipleship. So mga kapatid, nawa, matapos po natin marinig ito. Sabi po ng Matthew chapter 7, verse 26 to 27, ano po ang sinasabi doon? Ang matalinong tao na nakinig, pakita natin, Matthew 26, 4:26, ay 7:26 to 27. 7:26. Yan. Tingnan po ninyo yung kaibahan nito. Everyone who keeps on hearing these messages of mine and never puts them into practices is like a foolish man who built his house on sand. Mga kapatid, yung mga nakinig tapos walang application, katulad ng isang mangmang. Pero sa verse 27, tingnan po ninyo. 28, 29. 7:24 pala. 7:24. Yan. Therefore, everyone who listens to these messages of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Mga kapatid, yung taong nakikinig ng salita ng Panginoon, ito po yung matalinong tao. So, ang layunin ng Panginoon, bakit kailangan po natin ng discipleship? Para maging masunurin po tayo. So, sa loob po ng church, bawal po dito ang disobedient. Kaya nga po, kung tayo ay mga disobedient people, hindi tayo kalulugdan ng Panginoon. Pero once na tayo ay mga masunurin na mga anak, tiyak, ang Diyos ay nalulugod. Amen po ba? Masunurin tayo sa magulang, masunurin tayo sa mga leaders natin, masunurin tayo sa pastor. Kasi kapag hindi tayo magiging masunurin, nakakalungkot. Hindi natin nauunawaan ang sinasabi ng Scripture. Kaya mga kapatid, uulitin ko ulit, ang layunin ng discipleship ay para maging masunurin po tayo. Kaya bawal po ang hindi masunurin sa loob ng simbahan. Amen po ba? Sabihin nyo sa katabi nyo, bawal ang suwail. Okay? So maging masunurin po tayo. Hindi gusto ng Panginoon na maging suwail tayo. Kaya sa gabi pong ito, hayaan po natin na patuloy po nating parangalan ang Panginoon. So again, gusto ko pong iwan sa atin itong Romans chapter 18, verse 4. Ano po yung sabi doon? Romans 18, verse 4. 18 verse 4. Romans, ano ba yan? Nakakalimot na ako Ano na yung verse natin dun sa ano? Whether we live. Hindi. Romans 14:8, sorry. Romans 14:8, nabaligtad 18:4. Romans 14:8, anong sabi diyan? If we live to honor the Lord, and if we die to honor the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. So mga kapatid, be obedient. So kung tayo po ay gusto magparangal sa Diyos, maging masunurin po tayo. Amen po ba? Huwag nating hayaan na maging suwail po tayo. Isang tawag lang, anak,
po. Ayan na po. Hindi maririnig yung, wait po! Wait po! Nakailang tawag na. Ulit-ulit. Ayan, suwail ang batang yan. Pagka ganun. Ayaw ng Diyos yan. So mga kapatid, paalala ko ulit sa inyo, what we have learned here, let us apply, let us do, let us practice, let us obey. Amen po ba? So, maging masunurin po tayo.